Isang magandang hapon mga kapatid, pinagpalang hapon para sa ating lahat. At muli po ay sa Grace Everyday po tayo, sa ating everyday devotion. No? Tuwing alas 3 po ng hapon. Bago po tayo magsimula sa ating sharing, no? Devotional ay manalangin po muna tayo para patnubayan tayo ng Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa araw na ito. Hiniling po namin na punuin mo kami ng iyong Espiritu at hayaan mo, Lord, maitaas ang iyong pangalan. Kayo po ang aming mapag-usapan at kung ano man po yung mahalagang salita mo na dapat po naming malaman at maintindihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa iyong presensya. Sa salita mo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo ay patungkol sa pangako. No? Kasi nung time na to, itong panahon na ito ay ipinagkaloob yung Espiritu Santo sa mga alagad. So, tignan natin kung paano nila natanggap yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo. At anong panahon na yon ay nagsisimula silang sumunod sa Panginoon. At maraming mga bagay na hindi nila maintindihan, katulad ng mga talinghaga, yung mga sinasabi ng Panginoon. Kasi nga po, kailangan maipagkaloob yung Espiritu Santo sa mga alagad para lubusan nilang maintindihan lahat ng mga itinuro ng Panginoon. Para po, iba kasi marami silang katanungan. Katulad po natin, marami rin po tayong katanungan. Pero isa lamang po yung sinasabi ng Biblia na ang mga katanungan na yan ay ang Espiritu Santo ay pinapaunawa sa atin yan. Siyempre, kailangan po natin na hilingin at lumago sa Espiritu Santo at makilala siya ng lubos. Kung bakit kailangan natin matangkaw. Kasi baka malito po tayo. Meron po tinatawag na bad spirit, no? Meron tinatawag na Holy Spirit. Paano daw po natin malalaman? Mamaya po dadaanan po natin. Sa ang ating pag-uusapan ay sa chapter 15. Chapter 14 ng John. Verse 15 to 30. Bago yan, excuse me po, inom lamang po akong tubig. Bago yan ay nagturo sa kanila ang Panginoon tungkol sa utos, yung pag-ibig, mag-ibigan. Yun daw po yung utos niya sa mga alagad, sa mga tagasunod. Then, dinaanan po yan sa chapter 14, yung sinabi ni Jesus na siya ay babalik na sa Ama at sinabi niyang siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi po nila masyadong maintindihan yung mga sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po dito sa chapter 14 verse 15 ay pagpanik ng ating Panginoon, pag-alis niya, tsaka palang ibibigay yung Espiritu Santo. So, ang sitwasyon ng mga alagad ng panahon na yon ay hindi pa na ipagkakaloob yung Espiritu Santo sa kanila. Kaya medyo hindi nila masyadong maunawaan yung mga sinasabi ng Panginoon, especially yung mga talinghaga. Pati nga po yung di ba po yung sinabi niyang gibayin niyo yung tinutukoy niya yung kanyang katawan na pag gibain yung templo na yan at tatayo niya sa loob ng 3 araw. Hindi naman po yung templo ang tinutukoy ng Panginoon. Ang tinutukoy niya ng Panginoon ay yung kanyang
katawan. At sabi nga doon sa bahagi ng kasulatan, doon nila naintindihan na ang tinutukoy ni Lord yung kanyang katawan. So ating pundaanan po ito. So po, ganito po ang sitwasyon, no? Wala pa pong Espiritu Santo yung mga alagad nung panahon na to. Kasi dito, ipapangako pa lang na ipagkaloob sa kanila. At ito po ang sabi ng Panginoon. May mga pangyayari. 15, sabi po rito, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:15, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Verse 17 na, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat nabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo na sa araw na yaon ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito. Ang siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Juan, ni Judas, hindi si Iscariote, hindi ang Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala? Bakit sa amin lamang po kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa ngalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at makapagpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig niyo ako, ikagagalak niyo ang aking pagpunta sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo'y mananalig sa akin. Verse 30, last verse po. At 31 po ang verse, ang last po nito. Hindi na ako pakahaba pa ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang mga pinuno ng sanlibutan na ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, verse 31, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ginagawa ko ang iniutos niya. Tumindig kayo, tayo na. Sabi nga natin, ang tanong, no, paano malalaman na kung Espiritu Santo yung nasa, natanggap mo, baka mamaya kasi masamang espiritu. Ito nga po ang pinag-uusapan dyan eh. Excuse me po ulit. Nadaanan na po natin kanina na
kailangan bumalik si Jesus sa kanyang Ama. Hindi kasi pwedeng isugo yung Espiritu Santo, nandun pa si Christ, sa piling pa nila, kasama pa nila si Kristo. So, ang mangyayari po kasi kailangan makabalik si Kristo sa Ama. Pagka siya namatay, babalik na siya sa Ama. At pagbalik na siya sa Ama, saka pa isusugo yung Holy Spirit. Kaya nga po sa Book of Acts, nagkakatipon sila. Nagpakita ang Panginoon. Ibig sabihin, nabuhay na siya na maguli noon. At bago siya pumalik sa Ama, ay nagpakita siya sa mga alagad. At katibayan nga yan, di ba si Tomas, ay nag-alinlangan sa kanya. So, makikita po natin na kailangan nilang tanggapin ang banal na Espiritu Santo dahil ito yung magiging patnubay para sa kanila. Mangungulila kasi yung mga alagad kasi nung sinabi ng Panginoon, ako'y aalis. Hindi nyo na ako makikita, sabi ng Panginoon, sabi dyan. So nag-aalala yung mga alagad kung saan siya pupunta. Kaya nga sa John 14, sabi ng isang alagad doon na ituro niyo po sa amin ng daan, kung saan po daan papunta sa Ama. Sabi niya, ako ang daan, sinabi ni Kristo, di ba? Sa John 14 po, John 14:6. Paano daw po natin malalaman na iniibig natin ng Diyos Ama? Ito po, basahin po natin. 15:21 ng John, sabi rito, ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupod nito na siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama, ng aking Ama, at ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang pag-ibig pala sa ating Panginoon ay pagtupad. Nung talagang mahal natin ang Panginoon, tutuparin daw natin ang Kanyang mga utos, sabi niya sa mga alagad. Kung mahal siya ng mga alagad, tutuparin nila. Kasi ang mga alagad ng kausap nito, no? Minsan, siyempre, dinadala lang natin sa usapin natin. Pero kung ito po ay kausap niya yung mga alagad, kung iniibig nga doon nila ang Panginoon, tutuparin nila yung Kanyang utos. At yun nga po, nangungulila sila sapagkat aalis ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Nalulungkot. Kundi bibigyan ko kayo ng patnubay, sabi dyan. 17 po. Verse 16. 16 po. 15-16 ng dyan. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Patnubay na galing sa Ama, dadalangin siya at magpakailanman natin makakasama, sabi niya sa mga alagad. Verse 17 ng 15 ng John. John 15:17. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit makikilala niyo siya sapagkat siya sumasa inyo at mananahan sa inyo. Yun isa po sa mga problema sa mga di mananampalataya. Kasi mga alagad, meron silang pananampalataya kay Kristo. Hindi kasi nakikita ang Espiritu Santo. At hindi nila kilala kung ano yung Espiritu Santo. Tama po, kahit tayo man nung hindi pa tayo born, nung hindi pa tayo nakikilala ang Panginoon, hindi naman natin kilala ang Espiritu Santo. Pero ang sabi diyan, makikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo. So, hindi raw siya kilala ng sanlibutan. Ang mundo hindi po kilala ang Espiritu Santo. Kaya nga po ang kanilang paniniwala ay base lamang sa nakikita. Ang pananampalataya ng sanlibutan ay nakikita. Gusto nila may nakikita sila dahil hindi nga po nakikita yung Espiritu Santo. Sabi diyan. Hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit makikilala niyo siya sapagkat siya sumasa inyo at mananahan sa inyo.
So kapag natanggap na ng mga alagad, pagpanik ni Jesus, at isinugo yung Espiritu Santo, at tinanggap na nila, so doon pa lang nila, tatanggapin nila ng by faith, hindi nila nakikita ang Espiritu Santo. At kapag nasa kanila ng Espiritu Santo, makikilala na nila ito. Kasi sapagkat ito'y sumasa kanila. Ayun, so ang karanasan na matanggap nila sa kanilang buhay, yung Espiritu Santo, sila na mismo ang magpapatotoo. Na natanggap nila yung Espiritu. At yung Espiritu Santo naman ang magpapatotoo para kay Kristo. Ipapatotoo ng Espiritu Santo si Kristo. Talin po tayo sa John 15:25. John 15:25. Ito po yung gagawin ng trabaho ng Espiritu Santo na ipagkakaloob sa kanila. Sabi diyan, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo, ulitin ko po sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Sino ang tagapagturo? Isusugo ng Ama sa pangalan ni Jesus ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na matatanggap ng mga alagad, ng mga disciple, ay yun na magpapatotoo, siya raw yung magpapaalala at magtuturo sa kanila. Isipin mo yun mga kapatid, lahat ng mga nakakalimutan nila ay pinapaalala ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang tagapagturo. Although mayroon tayong mga pastor, mga leader, pero ang pinakaguro natin ay ang Espiritu na mula sa Ama, na isinugo ng Ama sa pangalan ni Jesus. So ano ang, para hindi tayo ma-confuse, kasi meron nga pong bad spirit, no? Yung espiritong galing sa diablo. Una, ang Espiritu ng Diyos ay hindi niya kukontrahin, hindi siya magkakaroon ng paglaban dun sa salita ng Diyos. Magpapatotoo ang Espiritu Santo tungkol kay Kristo. Makikita po natin dito na napakahalaga ng Holy Spirit sa bawat disipulo ng Panginoon. Kaya at sa panahon natin ngayon, kasi totoo naman po yun, maraming naniniwala, nananalig sa ating Panginoon dahil maganda yung kanyang salita at sila ay nabe-bless. Pero hindi po nagtapos doon. Maring nakikinig sila, hindi po nagtatapos doon. Gusto nila ang salita ng Diyos. Ang pinakamainam ay matanggap ang Espiritu Santo na galing sa Ama. At dahil yung Espiritu Santo na yan ang magpapaalala at magtuturo at magpapatotoo tungkol kay Jesus. Kaya nga po malaking problema kapag wala pong Espiritu Santo ang isang sumusunod sa Panginoon, mananampalataya, sapagkat hindi niya lubos na mauunawaan. O kaya nga po minsan, di ba, ang problema po, hindi po makapag-insight. Hindi po may mga member tayo, matatagal na, pero kapag dating po sa mga Bible study, parang wala po silang Spirit. Kasi ginagamit nila yung sarili nilang kaalaman. Yung sarili nilang pangunawa. Alam niyo po kilala niyo po si Professor Randy David, yung sa Channel 5. Siya po yung ama ni Cara David, yung reporter sa Channel 7. Siya po mismo nagpapatotoo na nahihirapan siyang intindihin ng Biblia. Professor po yun.
Kasi nga po, hindi naman po yung pangunawa ang dapat gamitin. Ang binabanggit dito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, John 15:26, no? Ulitin ko po, sabi rin po rito. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo ang susuguin ng Ama sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, bagamat meron tayong mga pastor, mga leader, ang tagapagturo natin ay ang banal na Espiritu Santo. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Dapat po ay matanggap ng bawat isa. Ang Espiritu Santo, napakalaking bagay kasi yun ang magbibigay ng pangunawa sa atin. Alam niyo po, kung ang tao lang ang magtuturo, magkakamali eh. Magkakamali po tayo sa salita na hindi po natin lubusan maipapaliwanag ito. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo, na siyang ating pinananaligan. Sabi niya, hindi siya nakikita. Tandaan niyo po, ang Espiritu hindi nakikita. Kaya hindi raw siya kilala ng sanlibutan. At hindi nila ito tinatanggap. Kaya nga napakalaga, iba yung paniniwalang nakikita sa hindi nakikita. Kasi ang nakikita, kakailangan meron kang nakikitang isang imahen, isang bagay para maniwala kang may Diyos. Hindi po ganun ang sinasabi dito. Mananalig ka sapagkat ang Espiritu Santo ay hindi nakikita. Ngunit ito isa sa iyo, sabi doon, ipagkakaloob sa iyo at ito raw ay magtuturo at magpapaalala ng lahat ng bagay at magtuturo ng katotohanan. So siya ay magpapatotoo patungkol sa Espiritu Santo. Ulitin ko po mga kapatid, kung kami man po ay nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, hindi po ito galing sa sarili naming kakayanan. Wala pong kakayanan kami na unawain ang salita ng Diyos. Pero sa tulong ng banal na Espiritu Santo na aming natanggap, na ating natanggap, kung inyo pong natanggap ang Espiritu Santo, siya yung nagpapaunawa. Siya yung nagkakaroon ka ng insight, no? Yung sa yung kaisipan ay nakikita mo yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon at nauunawaan mo. Kaya yung mga talinghaga, napapaliwanag na ng mga pastor sapagkat yung Espiritu Santo ay tumutulong. Ipinaliliwanag. Ang tunay na tagapagturo natin ay ang Espiritu Santo. Kaya kailangan matanggap. Hindi lamang po sapat na ang tao'y naniniwala, ang tao'y dumadalo, ang tao'y may Biblia. Hindi po sapat yun. Bagamat kailangan mo dumalo, hindi po sapat yun. Ang sinasabi po natin, magiging sapat kapag natanggap mo yung Espiritu ng Diyos. Siya daw kasi yung magtuturo ng katotohanan at lahat ng bagay. Yan po ang kapatid ng ating paksa. Napakaganda po na kailangan po kilala natin ang Espiritu Santo. At malinaw po na baka po ibang Espiritu yung matanggap natin. Kaya nga po sinasabi dyan na masisiguro nating Espiritu Santo ng Diyos yun sapagkat ito ay hindi ko kontrahin yung salita ng Diyos. Kasi minsan mayroong sinasabing meron siyang Espiritu pero iba yung kanyang interpretasyon at kinokontra niya yung Biblia, pinag-aaway niya. So hindi po ata tama, parang contradict din sa sinasabi. Sabi ng ating Panginoon, magpapatotoo ang Espiritu tungkol kay Kristo. Siya yung magpapaalala ng lahat ng bagay at magtuturo ng katotohanan. So yun lamang po mga kapatid, tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon. Minsan pa kami ay magpapatuloy sa aming gawain, sa aming Grace Everyday upang magindaan na kami ay mapaalalahanan. At magsilbing ito po ay laging magpapaalala sa amin na kami ay dapat magpatuloy sa aming pananampalataya. Huwag po namin pabayaan, huwag po namin baliwalain yung aming natanggap na kaligtasan mula sa inyo. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo ay makakapagpatuloy po kami at lahat ng bagay na hindi po namin maunawaan ay paiintindi mo po sa amin. Kahit na po sa mga pagsubok na minsan ay hindi namin maunawaan kung bakit nangyayari. Pero Lord, ikaw po yung nagbibigay ng pangunawa.
sa bawat isa sa amin. Salamat po at nawa po mabigyan po namin kayo ng karangalan sa bawat araw, Panginoon. At kayo po ang may taas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.